Sa 37 taong nagdaan, magmula nang maitayo ang CBF, nagpakilala ang Diyos sa buhay ng bawat miyembro sa pamamagitan ng iba't ibang paraan. Kaya naman, nagtanong kami sa mga miyembrong matagal nang naglilingkod sa Diyos dito sa CBF. At ito ang kwentong CBF nila. Kailan at paano ka napunta sa CBF? Una sa lahat, papuri at pasasalamat at lahat ng karangalan ay sa Panginoon. Napunta kami sa CBF noong mga 1988. Sa Pinyahan pa yun. Kailan 1991, nung nag-Bible study si Pastor. Kailan? Ano yun? June, before June, May 1991, because of my husband, si Noel Sabino, and because of my biyanang lalaki. Yeah. Nakita mo yung kaibigan ko. Tinanong ko siya, saan ka galing? Linggo yun. Sabi sa akin, diyan. Sabi ko, saan diyan? Diyan. Yan. Ngayon, nag-isip ako, wala naman simbahan dito. Bakit? May dala siyang Bible. Yun, naghanap ako ngayon. Narinig ko sa radyo. DCS, ang radyo na pinakinggan ko. Yun, buong na pinto. Ano ang pinakamalaking pagsubok na dumating sa buhay? Ang naalala ko at pinakang nalagay sa puso ko, yung nung panahon na si Papa namin ay niyayaya na namin na sumama sa amin sa gawain sa iglesia nga sa CBF. Yung oras na yun, naisama na namin siya. Pero dumating yung pagsubok na nasa sasakyan kami, doon si John aabutin ng conversion. Nag-alanganin kami kung tutuloy kami sa gawain o magpapadoktor na kami. Nanahig sa akin yung mga salita ng Panginoon na kanino pa kami aasa at titiwala. Lagi na lang kami sa doktor umaasa. Tapos yun yung hindi ko makakalimutan kasi sabi ni Pastor, magtiwala, manampalataya tayo sa Panginoon na siyang magpapagaling kay John. Hindi ko talaga binigyan ng gamot si John. Nagpatuloy kami doon sa gawain. Hanggang lumabas kami, totally nawala na yung lagnat ni John. Yun yung parang pagsubok sa amin na hindi ko malilimutan dahil nung araw na yun, tumanggap si Papa at sumama sa amin sa gawain. Paano mo yun hinarap? Maraming pagsubok, pero sa kalooban din ng Panginoon nangyari. Kung paano kami nakasunod dahil sa pakikinig din, pagpapatuloy sa gawain. Talagang sa pananampalataya at pananalig sa Panginoon na alam namin na Panginoon lang ang may magagawa, may maitutulong sa amin. Binigyan kami, salamat sa Panginoon na binigyan kami ako ng pananampalataya. Nakilala namin siya ng lubusan sa pag-atiyaya ng Panginoon at sa tulong din ni Pastor Bibe na nagbigay kalakasan sa amin, lagi nakaalala. Tuloy na maraming pagsubok pero binigyan na kami ng pananampalataya at yun ang hindi niya inalis sa puso namin. Napakarami. Pero ang pinakamabigat, yung nagkaroon ako ng cancer, stage 3. Paano mo yun hinarap? Hinarap ko yung kasamang Panginoon. At pinanghawakan ko yung mga pangako ng Panginoon. Kaya ako nakapasok. Life lesson na maipapayo mo rin sa iba? Life lesson. Ang may papayo ko lang na bilang mga Kristiyano, kailangan na
magpatuloy tayo, panghawakan natin yung pangako at salita ng Panginoon dahil yun lamang ang magbibigay ng lakas sa atin at tagumpay sa pagsimula. Ano ang pinakamalaking pagsubok na dumating sa buhay mo? Malaking pagsubok. Yung nagkaroon ng split in church. Paano mo yun hinarap? Hinarap ko yun sa pamamagitan ng pagpapatuloy sa paglilingkod at yung pagkakaroon ng ministry, isang caution para patuloy akong mag-serve kay Lord kahit na nagkaroon ng split yung church dati. Yun ang isang malaking sa akin. Yung magkumawa ka ng ministry sa church. Kasi ako isang backup singer. Salamat sa Panginoon kasi yung pagkakaroon ng ministry, isang dahilan para magpatuloy ka sa Panginoon. Magpakalalim ka pa sa Kanya. Focus ka lang sa Kanya, ano mang sitwasyon. Life lesson na maipapayo mo rin sa iba? Ang life lesson, ano man ang harapin natin, kasi nandito tayo sa lupa, hindi tayo exempted sa lahat ng pagsubok. Ang pinakamagandang dapat lang natin gawin, huwag tayong bumitaw sa Panginoon, at sa Kanya lang tayo tumingin, kasi marami tayong makikitang mali, kahit sa gano'n nakatagal siya sa Panginoon, gano'n man siya katagal sa paglilingkod, hindi sila perfect. Ang laging tingnan lang natin ng kung paano tayo magpo-focus kay Lord kasi nandito tayo para purihin at sabayin siya. Ano ang pinakamalaking pagsubok na dumating sa buhay? Maraming pagsubok eh. Ang dumaan. Pag nag-born again ka, talagang nasisiya sa atin ang puso mo ng Panginoon. Paano mo yon hinarap? Marunong na akong manalangin noon eh. Sabi ko, Lord, tulungan mo ako. Hindi ko kaya to. Life lesson na maipapayo mo rin sa iba? Ang Diyos, hindi tayo iwan. Hindi tayo pababayaan. Kaya, Ikaw, anong kwentong CBF mo?